Arroceros Forest Park. Ang pagsasaayos ng Arroceros Forest Park ay dito makikita natin ang isang locator map ng Arroceros Forest Park kung saan makikita natin ang iba't ibang establishments or areas designated para sa iba't ibang needs ng mga taong bumibisita dito. Narito ang public toilets, ang admin office, exhibit center, meditation area, coffee shop, fountain, elevated walkway, koi pond or mga fish pond, and also this area here makikita natin yung mismong design ng Arroceros Forest Park. Dito yung DepEd building on the left side, may mga restrooms tayo, yung main entrance doon sa Metropolitan Theater, at also ito yung LRT, kasalukuyang dumadaan yung tren, kaya maingay siya. Yan. So going back, ay umakyat dito. It's my first time here actually. Kaya nang nakita ko siya sa video sa YouTube, I told myself I have to try this place kasi ito yung talagang hinahanap-hanap ko, yung natural na view na may mga puno. Inside the Metro Manila, maririnig mo yung mga chirps ng mga bird, yung mga gamo-gamo, at kung ano-ano pang insekto sa paligid. So kahit paano, kahit nasa gitna ka ng Metro Manila, mararamdaman mo yung nature or natural vibe ng province inside or within the metro. So dito tayo. Pasyalin natin yung may ano dito, may pond. Arroceros Forest Park rules and regulations. Park is open daily at 8 AM to 5 PM. However, the park actually implements the following prohibited and discouraged or highly discouraged activities inside the park. Foods and snacks are not allowed, alcoholic beverages, smoking, pets, bring a deadly weapon, vehicles, plastic and non-bio materials, littering, picking of plants and flowers, loud music, skateboarding, fishing, and feeding the koi fish. The following also as well below are some of the reminders for the people to adhere inside the park. Yan, dito tayo sa may ito yung fountain na sinasabi kanya doon sa locator map. Actually may light to siya, siguro hindi na siya pinalight ngayon, I don't know. Pero nung nakita ko siya sa YouTube video, may mga lights dito. So ito siya. Yan. Aside from like the fountain and the park itself, specifically
Itong ano pala na ito, itong park na ito is composed of different kind of trees from different species. So for example, we have here the amugis. Okay, the amugis. Okay. Amugis or the Cordillera pinnatum or its scientific name is usually used or basically used for furniture and instruments. So ito pala yung kahoy na yun yung usually ginagamit para sa mga instruments at mga furniture. So that's amugis. Okay. Alam mo sana yung ano nakakatuwang isipin na yung isang kakahuyan or yung isang malaking metro or isang malaking city ay nagpe-preserve ng natural resources or natural area, natural forest like this na sana is ma-preserve pa hanggang sa mga susunod na generation at mas lumawak pa yung area na pwedeng i-protect or dapat i-protect kasi itong kalikasan talaga, especially itong mga kahoy, mga halaman, mga bulaklak, ito yung pinakamalaking factor para magkaroon tayo ng isang malusog, isang maginhawa, isang malinis na hangin at isang sariwang kapaligiran. Kaya tayo bilang mga kabataan or bilang mga bagong namubuhay sa generation na to, we should have to take care and to value our natural resources, especially or specifically this Arroceros Forest Park kasi madalang or rare na ito na magkaroon ng forest park sa gitna ng Metro Manila. Kasi usually nakikita natin yung mga nagtatayugang buildings na siyang actually hindi na healthy for us kasi nga mainit na masyado. At the same time, wala na sariwang hangin na ibinubuga ng nature. Yan, koi fish. Well, aside from the beautiful scenery here sa Arroceros Forest Park, meron ding trivial or factual na knowledge na ibinabahagi sa atin ang Arroceros tulad na lamang ng mga tanong kung ano ba yung forest, ano ba yung forest regeneration, at iba't ibang illustration or iba't ibang larawan na ipinapakita sa atin kung gaano kahalaga yung isang forest park tulad ng mga birds na nandito na species. Meron tayong common kingfisher, meron tayong little egret, large-billed crow, coppersmith barbet, and gray wagtail. Ilan lamang yan sa mga ibon na matatagpuan or makikita natin dito sa Arroceros Forest Park sa Manila. Kaya dapat natin mas pagbutihin pa ang pagpapahalaga sa ating kalikasan, especially sa ating mga ibon dahil ito yung mga nilikha ng Diyos na nagbibigay buhay sa ating kalikasan. Yan.
Hi, good afternoon. Excuse me for a while. I'm just trying to capture the image here. Alright. Isa din dito sa itinatanghal or pinapakita sa Arroceros Forest Park ang itsura or yung kasaysayan ng Arroceros during the 20th century, kung saan makikita natin dito yung period ng American period, yung mid-1920s, 1935 aerial photo, 1940 aerial photo, postcard of Manila, early 1960s, 1949 aerial photo with Quezon Bridge in the center, Manila burning February 27, 1945, and liberation in 1945. This was actually the face of Manila or Arroceros during the 20th century, na naging makasisayan lalo siya dahil sa mga iba't ibang mga kaganapan or iba't ibang mga nangyaring nasaksihan ng Arroceros noong mga nakaraang siglo. Kaya hanggang sa ngayon, since ang Arroceros ay nag-i-exist, so dapat tayo bilang mga bagong henerasyon ay pangalagaan. Alam mo, hindi ko masyadong marinig kung yung sinasabi ko or hindi ko masyadong makakonsentrate kasi ang ingay talaga ng mga kuliglig. Ito yung isa sa mga benefits or isa sa mga magandang katangian pag nagkaroon tayo ng isang forest park o isang forest dito sa ating bansa or sa especially sa Manila, kasi yung mga tunog ng mga kuliglig ay nagpapatunay lamang na buhay at nananalaytay pa din yung sigla ng kalikasan sa gitna ng isang magulong Metro Manila. Yan, dito banda yung ingay. Yan siya. Nakakatuwa lang isipin na tulad nung sa Tagum din, sa Tagum City, when I was there, actually every time I go there, talagang sinasamantala ko na pag naroon ako, dapat hanggat maaari mapuntahan ko yung area doon, yung Energy Park o yung kahit napunta sa City Hall nila, kasi gusto ko yung area kasi sariwa, at the same time madaming puno at mapayapa, malinis din. Kaya yung mga ganitong area yung gusto ko talagang pasyanan at puntahan, kasi feel ko para ako nare-relieve yung stress ko na parang umuwi din ako ng province at ninanamnam yung katahimikan. So, dahil yung Forest Park is yun yung pinakamalapit dito sa Manila, for free lang ha, pagpasok dito is for free. Kailangan mo lang mag-register ng pangalan mo at ng oras kung kailan ka pumasok para ma-monitor naman nila yung yung inflow ng mga tao dito sa Forest Park. So, yung pinakita ko kayo na may isdaan doon, mga koi fish, bawal silang i-touch actually. Yan. Yan, isa lamang ito sa mga trivial knowledge na ibinabahagi ng Forest Park para sa mga bisitang dumadayo dito. Ito, what is an exotic species? Animals or plants which were introduced to a place through human intervention are called exotic. Mahogany or Swietenia macrophylla is planted in a lot of places in the Philippines, but it is an exotic species that is native to the Americas. What we call acacia or aka rain tree or Samania samana, its scientific name is also exotic and is likewise native to the Americas. The popular caballero or fire tree, which has the scientific name Dilonix rehia, on the other hand comes from Madagascar. So this is actually those are the trivia about the exotic species. Yan, ito yung mga exotic species.
upang mapangalagaan ng Arroceros Forest Park ay itinatag or na iplano or na-implement or na itaguyod ang tinatawag na Save Arroceros Movement, kung saan ito ay binubuo ng mga NGOs, student organizations, private institutions, and individuals, which was convened in 2018 to protect the Arroceros Forest Park from the plan of the city government to build a gym inside for the University of Manila. So ito yung mga taong involved upang mapangalagaan yung Arroceros Forest Park. A big thanks to Mayor Isko Moreno, the mayor of Manila before, na siyang talagang nagpatibay upang maprotektahan at ma-preserve yung Arroceros Forest Park.